Hindi maintindihan ni Kristal ang kakaibang pakiramdam na tila binubulong sa kanya ng hangin habang patuloy siyang umaakyat sa hagdanan. Ella? Makailang ulit na tawag niya sa pangalan ng kaibigan, ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang sagot. Kakaiba din ang dilim ng paligid ng mga oras na yon, kaya halos mga pana siya sa paglalakad. Binilisan pa ni Kristal ang hakbang hanggang makarating siya sa rooftop. At doon nakita niya na may kasamang lalaki ang kanyang kaibigan. Hindi malinaw ang pinag-uusapan nila, pero tila nagtatalo ang dalawa. Akma na sana siyang hahakbang palapit, nang bigla siyang matigilan. Parang lumubog ang dibdib niya, nang makita kung paanong walang pag-aalinlangan na itinulak ng kasama nito ang kaibigan niya. Nanlaki ang mata ng dalaga sa nasaksihan, at parang nanlambot ang mga tuhod niya. Umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang sigaw ni Ella. Napaawang ang labi niya. Nais niyang sumigaw ngunit parang kinapos ng hangin ang kanyang bibig. Sinubukan niyang umatras palayo. Nang isang bagay ang kanyang nasagi. At tulad ng kinatatakutan niya, nagsanhi ito ng ingay at agad na palingon sa direksyon niya ang lalaki. Napatakip siya ng bibig sa gulat. Ngunit mas lalo siyang nagulantang nang makilala kung sino ito. Hindi pwedeng magkamali si Kristal. Ito'y walang iba kundi ang kanyang nobyo. Axel. Bulalas niya na animoy nakakita ng multo. Humakbang ang lalaki palapit sa kanya at sa tulong ng liwanag ng buwan, lalo niyang nakumpirma ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Kristal. Habang nakatitig sa figura ng kanyang nobyo, naaaninag niya ang pagkabigla nito, ngunit wala siyang mabasa na senyales ng takot mula rito. Anong ginawa mo? Yan lang ang salitang namutawi sa labi ng dalaga, ngunit isang matalim na titig lamang ang binigay nito sa kanya. Nang sandaling yon, parang ibang tao na ang kaharap niya. Isang tao na anumang oras, sasaktan siya. Nang muling humakbang ang lalaki, hindi na nag-isip pa si Kristal. Nagmamadali na siyang tumakbo habang nanginginig sa takot. Lalo pa siyang nagpanik nang mapagtanto na hinahabol siya nito. Pinilit niyang tumakbo gamit ang nanghihina niya mga paa hanggang sa marating niya ang kalsada. Muli siyang lumingon at nakita na nasa likuran na niya ang lalaki. Walang pag-aalinlangan siyang tumakbo at isang nakasisilaw na liwanag ang bumungad sa kanya. At sa isang iglap, sinalpok siya ng humaharurot na sasakyan. Tumilapon at humandusay siya sa kalsada. Agad naman siyang dinaluhan ng mga tao. At bago tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang papalayong anino ng kanyang nobyo. Nang bumalik sa ulirat ay natagpuan ni Kristal ang sarili sa ospital. Napaliligiran ng mga aparato. Bago pa man maproseso ng dalaga ang lahat, biglang bumukas ang pintuan. Pinanood niyang pumasok sa silid ang dalawang pulis kasama ang isang hindi nakaunipormeng lalaki. Ngunit halata na isa ring otoridad base sa tindig at kilos. Miss Montero, nice to see that you're finally awake. I am Detective Rodriguez from Metroville Police Department. And these are Officer Garcia and Santos. Agad na pagpapakilala ng lalaki. Nabuhayan si Kristal sa narinig at marahang umupo. Ngunit agad na wala ang sigla niya nang makita ang sunod na dumating. Babe, gising ka na pala. Gulat siya na patingin kay Axel, ang kanyang nobyo, at muling nanumbalik sa isipan niya ang nasaksihang krimen. Bigla naman siyang napahawak sa kanyang ulo habang sinasariwa ang malagim na aksidente. Miss Montero, okay ka lang ba? Agad na tanong ng detective sa kanya. Babe, are you okay? Saad din ng kanyang nobyo bago siya nito nilapitan. Hindi makagalaw si Kristal nang maramdaman ang paglapat ng mga kamay ni Axel sa balikat niya. Kakaibang takot ang bumalot sa kanyang puso ng sandaling yon. Alam naming hindi ito ang tamang pagkakataon
Miss Montero. Pero nasangkot po kayo sa aksidente 3 araw ang nakalipas. Kailangan lang namin magtanong na ilang bagay tungkol dito. Wika ng isa sa mga detective. 3 araw na nakalipas? Hindi makapaniwalang tanong niya. Lalo pang sumakit ang ulo niya sa narinig. Talaga bang ngayon niyo na siya kakausapin tungkol dyan? Nakita niyo naman na kagigising lang niya, di ba? Sabat naman ni Axel. We have to. Lalo na't hindi lang ito ang mga bagay na nais naming malaman mula sa kanya. Kundi pati na rin ang posibilidad na may alam siya tungkol sa pagkamatay ni Ella Reyes. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Crystal sa narinig mula kay Detective Rodriguez. Sinampal siya ng realidad. Na totoo ang lahat ng nasaksihan niya at hindi pawang panaginip. Ella? Mahina niyang sambit sa pangalan ng kaibigan. Kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Tuluyan na nga siyang napahagulhol. Parang sumabog lahat ng emosyon na kanina pang pilit nagkukumawala sa kanya. Babe, kumalma ka lang. Hahawakan sana siya ni Axel ngunit umiwas siya. Tignan niyo na. Na-trauma siya dahil dyan sa pinagsasabi niyo. Paninisi nito sa otoridad. Sir, ginagawa lang namin ang trabaho namin. Saad ng pulis. And we're here to ask few questions for Miss Montero. Segunda naman ang detective. Hindi maintindihan ni Crystal ang mararamdaman niya ng sandaling yon. Nang seryosong tumingin sa kanya si Detective Rodriguez. Miss Montero, padadali na lang natin to. Pwede mo bang sabihin sa amin kung anong tunay na nangyari at kung paano ka na-aksidente? Napahinto siya sa pag-iyak. Nais niyang sabihin lahat ng nalalaman. Ngunit parang naipit ang kanyang lalamunan nang sandaling makita niya ang nakakasindak na tingin ng kanyang nobyo. Miss Montero, I am asking you a very simple question. Paano ka na-aksidente? Anong ginagawa mo ng mga oras na yon? Muling tanong ng detective sa kanya. Hindi alam ng dalaga kung anong gagawin niya sa mga oras na yon. Ang tanging nakikita niya lamang ay ang nakakakilabot na titig ni Axel. Wala ho akong maalala. Tulirong sagot ni Crystal na nakapagpabigla sa lahat. Wala ka maalala? Ibig sabihin wala ka matandaan kahit anong detalye tungkol sa aksidente? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Miss Montero? Tanong ng detective na halatang nagdududa. Hindi malaman ni Crystal ang gagawin at mararamdaman. Ngunit isa lang ang sigurado. Mas pinangungunahan siya ngayon ng takot. Pwede ba? Tigilan niyo muna yung mga tanong niyo. Di kayo nakakatulong eh. Pagalit na saad ni Axel sa mga otoridad bago bumaling sa dalaga. Sigurado ka bang wala ka maalala? Kung ganun, huwag mo munang pilitin ang sarili mo, babe. Ramdam niya ang lihim na pagbubunyi ng nobyo. Sakto naman na dumating ang doktor at agad siyang sinuri. Kailangan mo na mag-undergo ng mga test ni Miss Montero bago natin matiyak ang kanyang kondisyon. Ngunit sa ngayon, mas mabuti nang hindi niyo muna siya biglain sa mga pangyayari. Let her rest. Wika ng doktor. Lalo namang lumawak ang ngiti sa labi ni Axel sa narinig habang nanatiling nakayuko ang dalaga. Kung ganon, mauuna na kami at salamat, Dok. Dismayadong saad ng detective. Miss Montero, Sir Castillo, thank you for your time. Saad pa nito. Wala nang nagawa ang mga otoridad kundi ang umalis dahil sa nangyari. Naiwan naman si Crystal na hanggang ngayon, lihim pa rin nanginginig sa takot. Sa loob ng 3 araw, ay nagbalat kayo bilang isang napakabait at maalagang boyfriend si Axel. Ngunit ramdam niya ang lihim nitong pagtingin sa kanya at alam niyang minamatyagan nito ang bawat kilos niya. Axel, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ni Crystal isang araw, nang bigla na lamang sumulpot ito sa loob ng apartment niya. I have a spare key, remember? Nakangising wika nito habang winawagayway ang susi sa daliri. Kala ko ba yung nangyari lang sa gabing yun ang nawala sa alaala mo? So I am guessing,
You still remember why you gave me a spare key. Sabi mo, I'm your most trusted person, remember? Hindi may paliwanag ng dalaga ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Napalunok siya bago nagsalita. Ba't ka nandito? Bahagyang natawa si Axel. I'm just checking on you, babe. Relax. Actually, I'm worried about the interrogation tomorrow. Napaatras ng bahagya si Kristal nang humakbang palapit sa kanya ang lalaki. Ba't ka naman mag-aalala tungkol doon? Sinikap niyang manatiling kalmado kahit sobrang kinakabahan siya. Kunwaring nag-isip pa ang lalaki bago sumagot. I'm just afraid you might say wrong things. Alam mo na, na-aksidente ka. Nagka-partial amnesia. Your brain might not be in proper condition right now. Hindi siya nakagalaw nang tuluyang makalapit ito at haplusin ang kanyang buhok. Ang akin lang, you have to be a very careful person, babe. Alam ko nabibigla ka sa mga bagay-bagay. Pero malay mo, may rason kung ba't nangyari to. Maybe this would keep you safe. At alam mo naman, gustong-gusto ko kapag ligtas ka. Hindi mawala sa isipan ni Kristal ang mga sinabi niya ni Axel. Alam niya na mayroong kahulugan ng mga yon at hindi ito maganda. Buong gabi, nanatiling dilat ang kanyang mga mata. Wala siyang ibang ginawa kundi umiyak habang pinagmamasta ng balita tungkol sa kaibigan niya. Breaking news! Stunning actress and talented performer Ella Reyes found dead after falling from rooftop. Suicide or foul play? Saad ng nasa balita. Litong-lito si Kristal sa kung anong dapat niyang gagawin. Gustuhin man niyang magsumbong, mas pinangungunahan siya ng takot. Alam niya na mahirap kalabanin si Axel, lalo pat makapangyarihan ito. Idagdag pa na wala siyang sapat na katibayan na ito nga ang lalaking nakita niya ng gabing yon. Kinabukasan nabigla si Kristal nang matanaw niya mula sa sasakyan ng napakaraming media at paparazzi sa tapat ng police station. Parang nanlamig ang palad niya nang makita ito. Nang isang katok sa bintana ang narinig niya. Napalingon siya at nakita si Detective Rodriguez. Follow me. Saad nito. Inalalayan siya nito na makababa nang hindi napapansin ng kahit na sino. Dumaan sila sa kabilang bahagi upang maiwasan ang media. Thank you for coming, Miss Montero. Wika ng detective na makapasok na sila sa station. Babe, thank God you managed to get away from paparazzi. Nabigla si Kristal nang salubungin siya ng kanyang nobyo. Anong ginagawa mo rito, Axel? Nandito ako para maging moral support mo. Nakangiti nitong Saad. Hindi naman nakaimik ang dalaga. Nakaramdam siyang muli ng kaba at labis na takot. Nang umupo na siya upang kausapin ang detective, nanatiling nakamasid sa kanila ang nobyo. Nakarating sa amin ang naging findings ng doktor. Sabi doon, posible na nagkaroon ka ng retrograde amnesia. Pero sinabi na ng doktor na pwedeng temporary lang. At bumalik din eventually. Sa kondisyon mo ngayon, may konting detalye ka na bang naaalala? Saglit na nag-isip ng malalim si Kristal. Napalingon siya sa direksyon ng nobyo at nakita niyang muli ang matalim nitong tingin. Miss Montero, are you still with me? May mga bagay ka bang gustong sabihin? Muling tanong ng detective. Ngunit bago pa man maibuka ni Kristal ang bibig nang sumabat naman si Axel. Please, maghinay-hinay naman kayo sa pagtatanong niyo. She's still recovering from an accident. You're stressing her out. Pagalit na Saad nito. We understand your concern, Mr. Castillo. Pero mahalaga ang bagay na ito. Dahil hindi lang isang aksidente ang nangyari. Mayroon pang isang insidente ang nangyari ng gabing yon. So sinasabi mo ba na may kinalaman ng girlfriend ko? Wala kaming sinasabing ganun, sir. Kailangan lang namin makakuha ng konting impormasyon na posibleng makatulong sa kaso. Kaya kung sana pwede hayaan niyo makausap ko si Miss Montero. Hindi na. Aalis na kami. Bulyaw ni Axel bago hawakan ang kamay ni Kristal. Sir, huminaho naman kayo. Wala naman kami ginagawang masama eh. Anong wala? Tinatakot niyo si Kristal.
And as a representative, I think we're done here. Agad namang humarang ang detective sa daraanan nila. Yes, you're her representative. Pero na kay Miss Montero pa rin na desisyon. Kung gusto niya ipagpatuloy ito, hindi. Mariin ngunit kalmado ang saad nito. Tumingin naman kay Crystal ang nobyo niya. Ipagpapatuloy mo pa ba ito, babe? Or you can just tell them na wala ka matandaan and get this over with. Naramdaman ng dalaga ang paghigpit ng hawak sa kanya nito. Habang seryoso naman siyang pinagmamasa ng detective. Sa wakas nagawa ring sumagot ni Crystal. Hindi na, wala rin naman kayo makukuha sa akin. Kasi nga wala akong matandaan na kahit ano. Napangiti si Axel sa kanyang sinabi. Habang halata naman ang pagkadismaya sa mukha ng detective. See? Wala kayong makukuhang impormasyon sa kanya. Kaya pwede ba? Huwag niyo siya idamay rito. Dito, sa ginagawa niya investigasyon. Hindi pa man sila tuluyang nakatalikod, muli silang pinigilan ni Detective Rodriguez. Kung di ka pa handa, Miss Montero, then maybe you can answer a few questions, Mr. Castillo. After all, you are her boyfriend. Baka may alam ka tungkol sa nangyari sa kanya before the accident. Mabilis na bumaling si Axel na halatang naiinis. Ako? Ba't ako ang tatanungin mo? Hindi porket boyfriend niya ako, alam ko na lahat ng ginagawa niya. Hindi naman kailangan sa lahat. Kahit konting impormasyon lang to help the case. I don't care about the case, okay? Kung may mga tanong pa kayo, lawyer ko na ang makakausap niyo. Mayabang na saad ng lalaki bago ito tuluyang umalis, habang hawak ang dalaga, na wala namang nagawa kundi ang sumunod na lang. Kinabukasan, sunod-sunod na tawag at notifikasyon ang natanggap ni Crystal sa management. Hindi pa siya handa, ngunit ramdam niya na wala na siyang takas. Matagal nang naghihintay ang mga tao ng panayam mo, Crystal. Siguro naman sapat na ang ilang araw na to pull yourself together. Baka nakakalimutan mo. You're still a public figure. Paninermon sa kanya ng handler niya. Hindi ko naman talaga nakakalimutan yon. Sobrang bigat lang talaga ng mga nangyayari. I'm sorry. We understand your situation, Crystal. But you need to speak up kahit konting information lang. Para lang matigil na ang speculations ng mga tao or else, baka maapektuhan nito ang reputation mo as an artist. Napabuntong hininga na lamang siya dahil dito. At wala na nga siyang nagawa kundi harapin ang media. Miss Crystal, alam ng lahat na best friends kayong dalawa ni Miss Ella. Ano ang naging reaksyon mo nung nalaman mo ang nangyari sa kanya? Paano nyo tinanggap lalo na't kagagaling nyo lang sa isang aksidente? Hindi napigilan ng dalaga ang pagbuhos ng luha sa tanong na yon. I just wish it's just a dream. Gusto kong magising sa lahat na nangyayari. I'm still in shock. Natatakot ako. I wish sana panaginip lang lahat. Emosyonal na sagot ni Crystal. Saglit namang nagkaroon ng katahimikan bago nagpatuloy sa pagtatanong ang media. Ang pagkakaaksidente nyo at ang pagkahulog sa building ni Miss Ella magkasunod na nangyari at sa iisang lugar lamang. May katotohanan ba ang usap-usapan na may alam kayo sa tunay na nangyari? Tinitignan ding anggulo ng pulisya ang suicide. Sa tingin nyo ba suicide talaga ang nangyari? O may foul play na naganap? Dagdag pa ng isa. Natigilan siya sa narinig at hindi niya alam kung paano yun sasagutin. Totoo rin ba ang balita na nagkaroon kayo ng amnesia kaya wala kayong maalala tungkol sa nangyari? Biglang tanong ng isa na nagdulot ng bulong-bulungan. Napakapit si Crystal sa sariling kamay. Marahan niyang pinisil ang daliri upang pakalmahin ang sarili. Habang patuloy siyang binobomba ng mga tanong ng media, napilitan siyang umiwas ng tingin. At nabigla siya na makita sa likuran si Detective Rodriguez. Tahimik itong nanonood sa interview niya. I wanted to apologize to everyone. Hindi ko pa masasagot ang mga tanong niyo. Samot-saring reaksyon ang natanggap niya mula sa media. Habang nakatuon pa rin ang buong atensyon sa kanya ng detective. It's true. Wala akong matandaan sa nangyari. Kapag may mga bagay na hindi ko masagot, that means wala akong idea. Blanko ang utak ko tungkol sa nangyari. Matapos ang interview,
Nagmadali na siya umuwi. Tinungo niya ang parking lot at akma nang bubuksan ng sasakyan niya nang isang kamay ang pumigil sa kanya. Miss Montero, pwede ba tayo mag-usap? Agad naman niyang hinawi ang kamay nito. Akala ko ba malinaw na sa inyo na wala nga ako maalala? Ba't kinukulit niyo pa rin ako? May mga kinakailangan lang kami linawin sa payag mo. Ano pa bang hindi malinaw? Wala nga ako matandaan, kaya wala kayong makukuha ang impormasyon sa akin. Tsaka tama na ba itong ginagawa mo? Tama pa ba to? You're clearly stalking and harassing me. Oh, tama tong ginagawa ko. Pero hindi ko intensyon na guluhin ka o takutin. Alam ko mahirap ang sitwasyon mo. Pero bahagi ng trabaho ko ang siguraduhin tama at kompleto ang mga detalye ng payag mo. Kailangan na nating linawin na ilang bagay para sa ikabubuti ng investigasyon. I know. I understand that that's your job. Pero may karapatan din ako. May karapatan akong pumili kung gusto ko magsalita o hindi. Pero kailan pa? Kailan ka pa magsasalita? Kung meron kang alam, it's best na sabihin mo na habang maaga pa. Ayaw mo bang masolve ang kaso ng kaibigan mo? Saglit siyang natigilan sa sinabi ng lalaki bago nagsalita. Hindi mo alam kung gaano ko kagusto na mabigyan ng hustisya ang kaibigan ko. Pero sana maintindihan mo na sobrang nahihirapan ako sa sitwasyon ko ngayon. Pagkatapos niya sabihin yun, agad siyang sumakay ng sasakyan. Habang nasa biyahe, hindi niya mapigilang maiyak. I hope you can forgive me, Ella. Lumuluha niyang bulong sa hangin. Habang tumatagal, lalo siyang inuusig ng konsensya. Pero hindi niya alam kung paano niya ituturo ang tunay na salarin. Gayong palagi itong nariyan at sinusubaybayan ang mga kilos niya. Halos hindi na umuwi si Crystal sa apartment niya dahil dito. Natatakot siya na anumang oras bigla na lang susulpot dun si Axel. Kaya sa halip, minabuti niya na lang na pumunta sa isang park. Tulala niyang isinandalang pagod na likod sa upuan. Tahimik ang buong paligid, malayo sa ingay ng media at ng mga balita. Nang maramdaman niya na lamang na merong umupo sa tabi niya, napatayo siya sa gulat nang muling makita ang detective. Nung ginagawa mo dito? Talaga bang sinusubaybayan mo ko? Hindi pa ba malinaw sa'yo ang sinabi ko kahapon? Actually, nandito talaga ako para humingi ng pasensya sa nangyari kahapon, Miss Montero. It was so unprofessional of me to say those things. And it was also unprofessional of me to suddenly show up here now. Sinserong wika ng lalaki. Naramdaman ng dalaga ang sinseridad nito. Ako rin, I wanted to apologize. Alam ko na mali yung ganong asal na ginawa ko. Naintindihan ko naman na ginagawa mo lang ang trabaho mo eh. Paghingi ni Crystal ng tawad dito. Ngumiti naman sa kanya ang lalaki bilang tugon. Pero kahit na ganon, wala ka pa rin impormasyon na makukuha sa akin. Ayaw ko munang ma-involve sa kaso at sana respetuhin mo yung desisyon ko. Of course, I understand, Miss Montero. Pero hindi naman ako nagpunta ngayon dito para questionin ka. I'm not here right now as a detective. Napatingin si Crystal ng mabuti sa lalaki. At doon niya napansin na wala itong suot na badge ngayon. Maging ang biste nito, ordinaryo lang. Kung ganon, ba't nag-abala ka pa na puntahan ako dito? Para kausapin ka. I really wanted to talk to you casually, Miss Montero. Napataas ang kilay ni Crystal sa sinabi nito. Pakiramdam niya, meron itong hidden agenda. Paano ko naman masisiguro na kakausapin mo talaga ako casually, without acting out like a detective? I'll just keep it short. Hindi ako magtatanong ng kahit anong questions or anything related sa case. Gusto ko lang na mas makilala ka pa, Miss Montero. Sinubukang basahin ng dalaga ang intensyon nito. Ngunit hindi niya masabi kung ano talaga ang nais nitong makuha. Subalit ramdam niya na may itinatagong dahilan ng lalaki. Gayunpaman, pinili pa rin niya itong bigyan ng pagkakataon. Kung gusto mo talaga mag-usap tayo casually, then you should stop calling me Miss Montero. You can call me Crystal. Right, Crystal. Ako naman tawagin mo na lang ako Jared. Nakangiting sabi ng lalaki sa kanya. Umupo silang dalawa at nagsimula na siyang kausapin ni Jared.
Naging kaswal nga ang kanilang pag-uusap. Walang halong kahit anong patungkol sa kaso o investigasyon. Para silang dalawang taong kinikilala pa lamang ang isa't isa. Naroon pa rin ang pagdududa ng dalaga sa kinikilos nito, ngunit hindi niya maitatanggi na magaan ang loob niya rito. Sa katunayan, saglit niya nakalimutan ang bigat na nararamdaman niya at ang sekreto na kinikimkim niya sa sarili. Naging magaan ang daloy ng kanilang pagkukwentuhan na hindi na nila namamalayan ang paglipas ng oras. So, kumusta ka bilang kaibigan, Crystal? Tanong ng lalaki sa gitna ng kanilang pag-uusap. Akala ko ba hindi ka magtatanong ng kahit anong related sa case? Bakit? Di naman to related sa case Tinatanong ko lang kung anong klase kang kaibigan. We have already talked about ourselves, our work, our family. Is there something wrong if we talk about friends? Curious na tanong ni Jared. Pues hindi ko alam kung paano sagutin yan. Dahil kung may isang taong makakasagot niyan, yun ay si Ella. We've been best friends since high school, and we vow to always take care of each other. Nakangiting wika ni Crystal, ngunit agad naglaho ang ngiti niya nang maalala ang nangyari sa kaibigan. Muli na naman niyang naalala ang nasaksihan at ang malamig na ekspresyon ni Axel ng gabing yon. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Jared. You seem tense. I just missed her. Tipid na sagot niya habang nagpipigil ng emosyon. Let it out, Crystal. Ilabas mo kung ano nararamdaman mo. Naintindihan kita. Napakasakit mawala ng mahal sa buhay. Pero alam mo kung ano mas masakit? Yung alam mong may magagawa ka na sana para sa kanila. Pero mas pinili mong manahimik. Napaisip ng malalim si Crystal sa sinabi ni Jared. At agad niyang naintindihan ang nais itong iparating. Sa sandaling yon, handa na ang dalaga na ipagkatiwala rito ang nalalaman niya. Ang totoo, panimula niya, ngunit agad siyang napatigil ng sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone. Parang naglaho ang lahat ng tapang niya nang makita sa screen ang pangalang tumatawag. Yun ay walang iba kundi si Axel. Kailangan ko na umalis. May emergency lang at isa pa ano oras na rin. Pagdadahilan niya rito. Hindi niya na hinintay na makasagot si Jared. Nag-aatubili na siyang umalis. Ramdam ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Habang nasa loob ng sasakyan, tulala lamang na tinitigan ni Crystal ang kanyang cellphone. Wala siyang intensyon na sagutin ang tawag ng nobyo. Nang gabi niyon, minabuti ni Crystal na wag munang umuwi. Hinintay niya ang pagsapit ng umaga bago bumalik sa kanyang apartment sa pag-asang umalis na roon si Axel. Pero doon siya nagkamali. Naroon pa rin ito, nakaupo. Halatang naiinip na sa paghihintay sa kanya. Ba't ngayon ka lang umuwi? Where have you been all night? Have you seen someone? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Nasa trabaho ako. You're not. Nakausap ko ang personal assistant mo. Sinabi niya sa akin na maaga ka umuwi kahapon. But you're not here. Kaya saan ka nagpunta? O baka naman nakipagkita ka sa detective na yun? Alam mo ba hindi ko malalaman na pinupuntahan ka niya? Di ko alam ang sinasabi mo. Nabigla siya nang hablutin ni Axel ang braso niya. I can always tell when you're lying, Crystal. Kaya uulitin ko, nakipagkita ka ba sa detective na yun? Kinukulit ka pa rin ba niya tungkol sa kaso? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Mariing wika nito. Mabilis namang binawi ni Crystal ang braso. Bitiwan mo nga ako? Kung nakipagkita man ako sa kanya, it's none of your business. At ano ba mali kung makapagtulungan ako tungkol sa kaso? Baka nakakalimutan mo, best friend ko ang biktima rito, Axel. Halatang nabigla ang lalaki sa pagtataasin ng boses. Hindi naman yun na ibig ko sabihin, babe. Ayoko lang na ma-stress ka sa kakapilit sa sarili mo na may maalala. Pwede namang kalimutan mo na lang ang lahat, di ba? Kalimutan? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Inis na saad ni Crystal bago hawiin ang kamay ng nobyo. Sinasabi ko na nga ba? Marahil na brainwash ka na ng detective na yun. Kaya ka nagkakaganyan. Saad ng lalaki sa kanya. Crystal, listen to me. Wala ka mapapala kung makikialam ka pa sa kaso. Saka para kanino pa?
Sa Ella na yun, she's not worth it. Hindi niya napigilan ang sarili nang dumampi ang palad niya sa mukha ng lalaki. How dare you say that? What? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. She's not your best friend, Crystal. Baka nakakalimutan mo. She's your biggest rival in the industry. Naalala mo ba noong mga panahon na nagkaroon ka ng issue? Pinagtanggol ka ba niya? Hindi ba? Hindi. She wouldn't say it because she wants you down. And now she's gone. You should be happy. Isa muling malakas sa sampal ang binigay ng dalaga sa lalaki. Alam mo, wala ka talagang puso, Axel. Wala kang konsensya, no? Hindi mo mabibilog ang ulo ko sa mga sinasabi mo. Hindi mo alam kung gaano ko kahirap kalimutan na nangyari. Hindi mo alam kung paano gabing-gabi. Hindi ako makatulog. Kapag naaalala ko yung lahat. Nanlaki ang mata ng lalaki sa sinabi niya. Naaalala? May naaalala ka na ba, Crystal? Saglit siyang natigilan nang hawakan ni Axel ang kanyang magkabilang braso. At sa sandaling yun parang naipit ang lalamunan niya. Alam niyang hindi ito ang tamang pagkakataon para sabihin ang nalalaman. Kapag naaalala ko na wala na si Ella. Aniya bago umiwas ng tingin. Umaasang hindi mahalata ni Axel ang pagsisinungaling niya. Unti-unti namang nawala ang higpit ng pagkakakapit ito sa kanya. I'm sorry if I'm overreacting. Wika nito sa kanya. Iniisip ko lang naman ay kabubuti mo, Crystal. May mga bagay kasi na minsan hindi mo na dapat pinapakailaman pa. Hindi na lamang siya umimik. Batid niya sa sarili na hindi siya magpapadala sa pangmamanipula nito. Kinagabihan, habang matamang pinagmamasid ni Crystal ang mga larawan ng kanyang kaibigan, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Totoong hindi perpekto ang pagkakaibigan nila ni Ella, ngunit tinuturing niya pa rin itong pamilya. At ngayon, wala man lang siyang ginagawa upang matulungan itong makamtan ng hostisya. Habang abala sa pagninilay, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Jared ang kanyang natanggap. Nais ito makipagkita sapagkat may bago raw na natuklas ang impormasyon. Wala namang pag-aalinlangan na pumayag si Crystal. Thank you for meeting me. Ayoko nang patagalin to. Pwede bang sabihin mo na agad kung anong bagong impormasyon na sinabi mo? Diretsahang sagot ni Crystal habang palihim na nililibot ang paningin sa paligid. Hindi naman nakaligtas kay Jared ng pagiging balisa ng dalaga. Bahagya ito na pakunot noo bago nagtanong. Ba't parang di ka mapakali? Dahil ba kay Axel, sa boyfriend mo? Napahinto siya. Dahil hindi niya inaasahan ang biglaang pagbanggit nito sa pangalan ng kanyang nobyo. Crystal, gaano mo ba talaga kakilala ang nobyo mo? Nanatiling tahimik ang dalaga. Pilit inuunawa ang ibig ipahiwatig ng detective. Habang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Tahimik siyang pinagmasa ni Jared. At muli ito nagsalita. Ba't di ka makasagot? Hindi mo ba ganun kakilala ang boyfriend mo? Sa pagkakaalam ko, you're already 5 years together. Di ko alam kung anong gusto mo makuhang sagot. Pero nandito ako para may malaman tungkol sa kaso ng kaibigan ko. Hindi para questionin ang relasyon ko. Ngayon, kung hindi tungkol doon na sasabihin mo, ayoko na magsayang pa ng oras. Akmang aalis na siya nang mabilis siyang pigilan ng lalaki. Okay, fine. Dediretsoy na kita. Gaano kakilala ng nobyo mo? At ni Ella ang isa't isa? Nabigla si Crystal sa naging tanong nito. Ba't mo tinatanong yan? Matagal na kayo magkarelasyon. Which means, matagal na rin sila magkakilala ni Ella. Gusto mong malaman kung ano meron sa kanila? Pero bago ang lahat, gusto kong tanungin sa'yo anong klaseng relasyon meron sila sa isa't isa. Bago ang nangyaring insidente, may napapansin ka ba kakaiba sa kanilang dalawa? Wala. Wala ko napansin kakaiba sa kanila. Totoong wala siyang napapansin. Liban na lamang sa gabing yun. Kaya naman hindi rin maalis kay Crystal ang magkaroon ng pag-aalinlangan tungkol sa kanyang nasaksihan at kung totoo ba ito. Pero biglang nanlamig ang katawan ng dalaga nang ilapag ni Jared sa lamesa ang larawan kung saan magkasama sina Axel at Ella. Mga larawan na ngayon niya lamang nakita sa buong buhay niya. Sa mga larawan pa lang na to,
Makikita ang closeness nilang dalawa, di ba? Isa-isang pinagbasta ni Crystal ang mga larawan. May kung anong kirot siyang naramdaman sa puso. Hinalugog namin ang bahay ni Ella. Natagpuan namin ang spare phone. We checked it and found out secret messages between the two. Nang basahin ng dalaga ang mga mensahe, nakaramdam siya ng panghihina. Malinaw pa sa liwanag ng araw na merong namamagitan sa dalawa. Pasensya na kung sa ganitong paraan mo panalaman. Pero kailangan naming malaman kung sino-sino mga taong malapit kay Ella at kung sino may motibong gumawa nun sa kanya. Dahil Crystal, sigurado ako, merong foul play na naganap. Hindi naman magawa makapagsalita ng babae. Ramdam niya ang panginginig sa labi. Sa huling usapan nila, halatang hindi sila okay. Hindi malinaw kung may pinag-aawayan ba sila dahil putol ang usapan. Pero paano kung meron nga? Paano kung nagtalo sila at nauwi yun sa nangyaring krimen ng gabing yon? Yun ang nasa isip ni Crystal. Paano kung may kinalaman ang nobyo niya sa nangyari? Ngayon tatanungin kita. Paano kung may kinalaman nga si Axel sa nangyari? Tama na. Agad na saad ng dalaga nang marinig ang sinabi ni Jared. Bakit? Dahil may posibilidad na totoo ang sinasabi ko? Crystal, di mo kailangan matakot. Kung may alam ka, pwede mo sabihin sa akin. Last time na nag-usap tayo, alam ko na may gusto kang sabihin. May kinalaman ba yung tungkol dito? Nang sandaling yon, hindi na alam ni Crystal kung paano tutugon. Nang biglang isang pamilyar na boses ang nagsalita. Wala siyang kailangan sagutin sa mga tanong mo. Gulat silang napalingon at nakita si Axel. Matalim itong tumingin kay Jared bago hablutin ang kamay ni Crystal. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang makikipagkita sa kanya? Halika na, umalis na tayo. Mariing utos ito sa dalaga. Wala kang legal authority para pagbawalan siya. Agad namang sabat ni Jared bago humarang sa daraanan nila. Ano bang pinagsasabi mo? Boyfriend niya ako. Wala kang karapatan na pilitin siyang pagsalitain o idamay sa investigasyong ito. Kaya mabuti pa, tumabi ka sa daraanan namin. Bahagi ng legal na investigasyon na pakikipag-usap po sa kanya. At isa pa adult na si Crystal. May karapatan na siya mamili kung gusto niyang magsalita o hindi. Kaya bakit hindi natin tanungin si Crystal kung anong desisyon niya bago mo siya diktahan? Sabay na napatingin ang dalawa sa dalaga. Nakasalukuyang natataranta na. Kita mo na? Naguguluhan na si Crystal dahil sa'yo. Alam mo ba na pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo? Hindi tama na pinipressure mo siya para magbigay ng statement. Hindi ko siya pinipressure. Voluntary ang pakikipag-usap niya sa akin. Pero itong ginagawa mo ngayon, this can be considered obstruction of justice. Hindi mo pwedeng diktahan ang desisyon niya o pigilan na isang legal na investigasyon. Sarkastikong tumawa si Axel. Lakas ng loob mong takutin ako ah. Di mo ako kilala. You don't know what I'm capable of, detective. Are you threatening me? Alam mo ba na pwede ko ito idagdag sa ikakaso ko sa'yo? Ano sabi mo? Bulyaw ng lalaki bago marahas na kinwelyuhan si Jared. Tapang-tapang mo, detective ka lang naman. Ano ba? Bitiwan mo siya, Axel! Mariing tinulak ni Axel si Jared palayo matapos bitiwan ng kwelyo nito. Halika na nga, babe. Masyado nang pinapainit ang detective na to ang ulo ko. Sinubukan nitong hawakan ng dalaga. Ngunit mabilis na umiwas si Crystal. Ano na naman bang drama to? Umalis na tayo dito. Hindi ako sasama sa'yo, Axel. Come on, babe. Don't do this right now. Saad ng lalaki na halatang napipikon na. Ngunit nanatiling matigas ang dalaga. Umalis ka na, hindi ako sasama sa'yo. Then you leave me with no choice. Mabilis na hinablot ng lalaki ang kamay ni Crystal at mahigpit itong hinawakan. Ano ba? Iwan mo nga ako eh. Nasasaktan ako. Pagpupumiglas ni Crystal. Bitiwan mo siya bago pa katatuloy yung arestuhin. Mariing saad ni Jared bago marahang tinulak palayo kay Crystal ang lalaki. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Pakailamero ka! Galit na sigaw ni Axel at walang pag-aalinlangan itong sinuntok si Jared. Nakuha nila ang atensyon ng lahat ng nasa restaurant ng sandaling yon. Napahawak naman sa kanyang panga si Jared bago nagsalita. Bakit ba gustong-gusto mong pigilan ang investigasyon? Kung wala ka namang tinatago, hindi ka magiging ganito ka-reactive. So, anong gusto mong palabasin?
Na may kinalaman ako sa kaso, ha? Your words, not mine. Lalo namang sumiklab ang galit ni Axel sa narinig. Agad itong sumugod. Ngunit mas nang ibabaw ang galaw ni Jared. Agad nito naiwasan ang kamao ng lalaki at sinunggaban ang braso nito bilang depensa sa sarili. Tama na, tumigil na kayong dalawa! Nagulat ang lahat ng naroon. Matapos, makilala ang boses ng dalaga. Si Crystal ba yun? Oh my God, si Crystal Montero ngayong artista! Sabik na bulalas naman ng isa. Hindi nagdagal pinalibutan na sila ng mga tao at pinagpiestahan ng kamera. Subalit parang walang nakikita si Axel. Patuloy pa rin ito sa pagsugod sa detective. Samantala, hindi malaman ni Crystal kung paano makakaalis sa sitwasyong yon. Kahit nasaan siya tumingin, puro lamang mga taong nagbubulungan at kumukuha ng video ang nakikita niya. Huwag mong iniiwasan ang suntok ko. Sumuntok ka, gumanti ka. Mapanghamong saad ni Axel bago muling nagtangkang sugurin si Jared. Ngunit sa pagkakataong yun, mas mabilis na dumepensa ang detective. Ipinwesto niya ang sarili sa likod ni Axel at niyakap ang braso nito upang mapigilan ito. Stop resisting. You're under arrest for direct assault. Mariing saad ni Jared bago mabilis na pinusasa ng lalaki. You'll pay for this. Buliyaw naman ni Axel. Hindi malaman ng dalaga ang gagawin. Gulong-gulo na siya sa nangyayari. Maya-maya pa dumating na ang mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nagmadali nang sumakay sa sasakyan ng dalaga. Parang sasabog ang dibdib niya ng oras na yon. Habang pilit hinahabol ang paghinga. Dahil dito hindi niya magawa makapag-focus sa pagmamaneho. Nagulat na lamang siya nang may sumulpot na motorsiklo sa harapan niya. At nagulat siya na makita ang lalaki. Inalis nito ang suot na helmet at tumambad sa kanya, si Jared. Delikado para sa'yo magmaneho. Lalo na ngayon magulo ang isip mo. Luhaan namang lumabas ng sasakyan si Crystal. Nang sandaling yon tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan at nawalan na siya ng malay. Nang magising, ospital agad ang nakita ni Crystal at naroon din ang kanyang manager. Abala ito na ikipag-usap sa telepono at sa tono ng boses halatang wala ito sa magandang mood. Maya-maya, ibinaba nito ang tawag at pumaling sa kanya. Mabuti at gising ka na. Alam mo ba na ikaw lang naman ang laman ng mga balita? Hindi ko po ginustong mangyari yun. Ayos lang na magilaman ka ng balita. Parte na yun ng pagiging artista. Pero ang concern ko lang, nadadawit ang pangalan mo sa pagkamatay ni Ella. Bad publicity is still publicity pero hindi na to biro. Pinapalabas ka nila isang mamamatay tao. Napayuko naman ng dalaga. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Kung ano-ano ng espekulasyon ng publiko tungkol sa nangyari. Naintindihan ko naman na kaibigan mo si Ella. At hindi mo maaring hindi pa kailaman ang kaso. Pero hindi mo rin mapipigilan magsalita ang mga tao. Kaya naman sa tingin ko kailangan mo na magkaroon ng another press con. Please, ayoko mo na magsalita ngayon. Sobrang gulong-gulo pa yung isip ko. Pero kailangan mo na magsalita. Hindi mo ba gustong linisin ang pangalan mo? Ipapaalala ko na ulit, Crystal, ha? Hindi nagtatapos ang buhay mo dahil nawalan ka ng kaibigan. Kailangan mo pa rin isipin ang karir mo. Pero ayoko nga magsabi. Wala namang magbabago kahit magsalita pa ako. Meron. Malilinis ito ang pangalan mo. At alam mo naman yun ang pinakamahalaga sa industriyang to, di ba? Kailangan palaging maganda ang imahe mo sa publiko. Kahit ano pa ang sitwasyon mo. That's why it's settled. You'll have a press conference tomorrow afternoon whether you like it or not. Nag-invest na ako dito. For you to let it go down the drain. Over an issue like this? Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang tumunog ang cellphone nito. Oh, it's your boyfriend Axel. Gusto niya malaman kung gising ka na dahil pupunta siya rito. Please, huwag mo naman sabihin kung nasan ako. Pakiusap. Pasensya na, Crystal, paano nasabi ko na sa kanya. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo pero maaayos niyo rin yan. Hindi na pinatapos pa ng dalaga ang sinasabi. Mabilis siyang tumayo sa higaan at nagmadali nang umalis. Hindi na siya lumingon pa kahit naririnig niya ang pagpigil sa kanya ng manager. Hindi na alam ni Crystal kung saan siya pupunta sa totoo lang. Hanggang sa matagpuan niya na lamang ang sarili sa lugar na isinusumpa niya. Ang rooftop kung saan nasaksihan ng malagim na tagpo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa eksaktong kinatatayuan ni Ella ng gabing yon. Mababakas pa rin ang trahedyang naganap sa paligid. Naroon pa rin nakadikit ang poste ng crime scene tape.
Hindi na namalaya ni Crystal ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata habang sinasariwa ang nangyari. Mula sa bulsa, hinugot niya ang larawan nila na magkaibigan. Ella, I'm sorry. I'm sorry kung naduduwag ako. Sorry kung natatakot ako. Alam ko na ngayon kung ano meron sa inyong dalawa ni Axel. Kaya mas malinaw na sa akin ngayon ang lahat. You know, our friendship is not perfect. Kaya gusto ko malaman mo na hindi ako galit. Hindi ako galit, Ella. Mula sa taas ng building, pinagmamasa ni Crystal ang mga sasakyan sa ibaba. Parehas lang tayo may nagawang kasalanan sa isa't isa. Pero mas malaki pa rin ang kasalanan ko sa'yo. I am depriving you of justice. Tama siguro yung mga tao. Wala akong pinagkaiba sa totoong pumatay sa'yo. Inihakbang niya ang kanyang paa, kahit nanginginig ito. Di naman niya ang malamyos na haplos ng hangin sa kanyang balat. Nang sandaling yun, labis na siyang kinakain ng konsensya at nais niya na lamang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong yun, isang kamay ang humilas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Are you out of your mind? Nagulat siya nang makitang naroon si Jared. Jared, anong ginagawa mo dito? Ako dapat nagtatanong yan, di ba? Anong ginagawa mo dito? Balak mo bang tumalon? Nasisiraan ka na ba ng bait? Kung naman ang gawin ko, it's none of your business. Padabog na saad ng dalaga bago bumitaw sa pagkakahawak ng lalaki. Ba't bigla ka nalang umalis ng ospital? At ngayon saan ka na naman pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Pwede ba pabayaan mo na ako? Hindi kita iiwan. Lalo na ngayon suicidal ka. Ano sinasabi mo? Hindi ako suicidal, iwanan mo ako. Di ba? Ano sa tingin mo ginagawa mo? Pwede ba huwag ka na magsinungaling? Lalo ba kasi kahirap sa'yo sabihin ang totoo? Mahirap! Sobrang hirap! Kala mo ba madali lang para sa akin na lahat? Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Kung anong dapat ko isipin. Litong-lito na ako. Madali lang naman solusyonan yan. Kung meron ka alam, sabihin mo sa akin. Crystal, kakampi mo ako dito. Poprotektahan kita sa kahit sino. Hindi kasi ganun kadali yan eh. Hindi ganun kadali ang lahat. Araw-araw para ako sasabog. Kaya tama na. Gusto ko nang wakasan ang buhay ko. Pagod na ako. Pagod na ako usigin ng konsensya ko. Pero mas pagod na ako mabuhay sa takot. Hindi totoo yan. Kung totoong inuusig ka ng konsensya mo, hindi ka na mag-aalinlangan na magsabi ng totoo. Kung gusto mo talaga mabigyan ng hustisya ang kaibigan mo, wala nang lugar sa puso mo ang matakot. Pero sa nakikita ko, hindi mo gusto mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Ella. Ano sabi mo? Hindi makapaniwala ang saad ng dalaga. Ba't naman hindi ko gusto yung mabigyan ng hustisya ang best friend ko? Di ko alam. Baka dahil meron kayong alitan na nililihim mo lang. Dahil ang totoo, matagal mo na rin namang alam na meron na mamagitan sa boyfriend mo at sa best friend mo. Kaya ngayon iniisip mo na ito lang ang paraan mo para makaganti sa kanya. Isang malutong na sampal ang binigay ni Crystal sa detective. Pauwiin mo yung sinabi mo. Hindi ako ganyang klaseng tao. Hindi ba talaga? Mapanuksong wika ng binata. O baka naman kasi pinoprotektahan mo yung suspect. Pinaniwala mo yung sarili mo na ayaw mo magsalita dahil natatakot ka sa kaligtasan mo. Pero ang totoo, ayaw mo magsalita dahil mas matimbang sa'yo yung mamamatay tao na yan kaysa sa sarili mong kaibigan. Tama ba ako? Wala kang alam sa nararamdaman ko. Para sabihin sa akin yan. Hindi mo alam kung gaano ka gustong mabigyan ng hustisya sa Ella. Wala kang alam. Kung ganun, parehas lang tayo. Hindi mo rin alam kung gaano ko kagustong mabigyan ng hustisya sa Ella. Natigilan si Crystal sa naging pananalita ng detective. Sa paraan nito ng pagbanggit ng pangalan ng kaibigan, nawari bang matagal niya na itong kakilala? Bakit nga ba? Nagtatakang tanong ni Crystal. Alam ko ang trabaho mo to. Pero matagal ko na rin napapansin yung pagiging porsigido mo. Kaya sabihin mo sa akin, Jared. Or might as well, detective. Bakit ganito ka, kadedikadong tapusin ang kasong ito? Saglit na nag-alangan ng binata bago sumagot. Dahil kapatid ko siya. Crystal, kapatid ko si Ella. Kapatid? Nagulantang si Crystal sa naging revelasyon ni Jared. Matagal ko na ang kaibigan si Ella at katulad ko wala na siyang kahit isang pamilya. Yun ang akala niya. Nawalay kami sa isa't isa nung nasa bahay ampunan. Napakabata pa namin. Pati na siya nung pinampon siya sa isang bilyonaryo.
Kaya di nakakapagtaka na kalimutan niya na ako. Pagkukwento ni Jared. Hindi ko na rin binalak na guluhin pa ang buhay niya. Hanggang sa nabalitaan ko ang nangyari. Parang gumuho ang mundo ko. Nung nalaman ko wala na ang kapatid ko, Crystal. Nagsisisi ako na hindi ko man na siya nagawang protektahan. Napakawalang silbi kong kuya. Nadurog ang puso ni Crystal sa narinig. Damang-dama niya ang sakit sa bawat salitang binitiwan ng lalaki. Lalo na nang ipakita nito ang larawan nilang magkapatid na nagpapatunay na totoo ang sinasabi nito. Ngayon, naintindihan mo na ba kung ba't napakahalaga ng kasong to sa akin? Dahil kahit sana sa pamamagitan mo, makabawi ako sa kapatid ko. Alam ko mabuting tao ka, Crystal. At natatakot ka lang magsalita. Pero paano naman si Ella? Paano naman ang hustisya para sa kanya? Sa sandaling yun napahagulhol na si Crystal. Lahat ng sakit, galit at lungkot na kinikimkim niya, tuluyan ang kumawala sa kanyang sistema. Hindi ako nawala ng alaala, Jared. Natakot na ako kaya pineke ko mawala ng alaala. Nakita ko lahat. Nakita ko kung ano nangyari nung gabing yun at kahit ilang beses kong pilitin sa sarili ko na namamalikmata lang ako, sigurado ako sa nakita ko. At ano nakita mo? Sabihin mo sa akin, Crystal. Huwag ka matakot. Nandito ako para protektahan ka. I was supposed to meet Ella here. This is our favorite place. But when I got here, nakita ko si Axel. Nakita ko nag-aaway sila dito na Ella. Nakita ko na walang awang tinulak ni Axel si Ella sa building na to. Sinasabi ko na nga ba? Alam ko sa simula pa lang na may kinalaman siya sa nangyari. Nagpupuyos sa galit na saad ng binata. Nang gabing na-aksidente ka, kahina-hinala na pinuntahan kanya agad sa ospital kahit wala pang kumukontak sa kanya. At kung paano kanya pinigilang magsalita, halatang meron siyang tinatago. Yun ay dahil nakita niya rin ako ng gabing yun. Nakita niya ako, Jared, kaya natakot ako magsalita. I know. I've always known you. Witness everything. Merong basag na paso sa building, which matches the dirt on your pants on the night you had the accident. Alam ko na nag-create yun ng ingay, narinig ng suspect, at hinabol ka hanggang masagasaan ka. Tama ba ako? Marahan namang tumango si Crystal. Ano na mangyayari ngayon? Mapapakulong ba natin siya? May impluwensyang tao siya, Jared. Sa tingin ko, sapat na mga ebidensya na nakuha ko. At ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat, ang testimonyang may bibigay mo. Maaasahan ko ba ang kooperasyon mo, Crystal? Willing ka bang tumestigo laban sa nobyo mo? Marahang pinunasan ng dalaga ang luha sa pisngi. Pagod na ako matakot sa pwede niyang gawin sa akin kaya lalaban ako. Kaya ipangako mo sa akin, Jared, na mabibigyan natin si Ella ng hustisya. Pinapangako ko. Magbabayad siya sa ginawa niyang krimen. Parang nabunutan ng tinig si Crystal ng mga oras na yon. Sa wakas nakalaya na rin siya sa sikretong nagpapahirap sa kanya. Halos buong gabi pinag-usapan nila ni Jared ang magiging proseso ng kaso. Malaki ang pag-asa nilang maipakulong si Axel at makamit ang hustisya para kay Ella. Sigurado ka ba na uuwi ka pa rin sa apartment mo? Hindi ba ilang beses nang bigla na lang sumusulpot si Axel nang walang paalam? Pwede ka naman sa safe house ko umuwi. I'll be fine. Pinalitan ko na ang passcode ko kaya there's no way na makakapasok siya. May kumpiyansang saad ni Crystal. Ngunit nagkamali na naman siya. Unang tumambad sa harapan niya matapos buksan ng pintuan na walang iba kundi si Axel. Surprised to see me, babe? Tumaas ang balahibo niya nang marinig ang boses nito. Paano ka nakapasok? Pinalitan ko na. Passcode? Come on, I own this place, remember? I can come and go whenever I want. Kailan ka pa? Kailan pa ako nandito? Kanina pa? Right after dalhin ako ng bulok na detective na yun sa presinto. Kala niya siguro mapapakulong niya ako. Too bad. There's nothing money can't buy. Mayabang na saad ng lalaki bago humalakhak. Napakuyom ng kamao ang dalaga dahil dito. Mali ka. May isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera at yun ay ang konsensya. Nakakaloko namang tumawa ang lalaki. Oh, come on, babe. Huwag ka naman masyadong seryoso dyan. Huwag mo akong tawagin, babe, dahil tapos na tayo.
Halatang nagulat ang lalaki sa sinabi niya. At maging siya nagulat din sa tapang na nararamdaman niya ngayon. Are you breaking up with me? Yes! I'm breaking up with you, Axel. Hindi. Hindi mo kayang itapon ng 5 taon natin pinagsamahan. Kaya ko. All these years. Pinaniwala mo ako na mahina ako, na dependent ako sa'yo. Pero nagkakamali ka. I can happily live without you. Sumatapang ka na ngayon. Dahil nilaso na ng detective din ang utak mo? Come on, Crystal. Pinakitaan ka na ng peking conversation, nagpauto ka agad. Ano ngayon? Ako na ba ang suspect sa kwento niya? Ikaw naman talaga eh. Diba? Nang sandaling yon, hindi na siya makapag-isip. Galit ang namamayani sa kanyang puso. Wala kang konsensya, Axel. Isa kang mamamatay tao. Ano ba yung sinasabi mo? Di kita maintindihan. Ka na magmaang-maangan. Alam mo kung anong tinutukoy ko. Akala mo siguro? Nakalusot ka na dahil wala akong maalala. Pues nagkakamali ka. Dahil kahit kailan, hindi ko nakalimutan yung kraming ginawa mo. Napakasama mong tao. No? No. Umiiling na wika ng lalaki. Na-aksidente ka, remember? You're just hallucinating things, babe. Bahagya namang natawa si Crystal. Hallucinating? Huwag mo akong pagmukaing baliw. Bakit? Natatakot ka na ba ngayon, ha? Natatakot ka ba na pagbayaran yung ginawa mong pagpatay kay Ella? Babe, makinig ka muna sa akin. This is not a good joke. Pag-usapan natin to. Nagsimula nang maglakad palapit kay Crystal ang lalaki. Huwag ka nalapit sa akin. Wika ng dalaga habang patuloy na humahakbang paatras. Nakakita siya ng flower vase at agad niya itong binasag. Huwag kang magkakamaling lumapit sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Matapang niyang saad, bago tinutok ang matalim na bubog sa lalaki. Crystal, come on. Hindi naman kita sasaktan, alam mo yan. Pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Axel. Patuloy pa rin na lumapit ang hakbang ng lalaki. Unti-unti nang nakaramdam ng takot ang dalaga nang isang pamilyar na boses ang sumigaw. Lumayo ka sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Crystal na makita si Jared. Ngunit agad na naputol ang kasiyahan niya nang mabilis siyang hilahin ito. Nabitawan niya ang hawak na bubog at napasailalim sa puwersa ng lalaki. Manlalaban pa sana siya nang biglang bumunot ito ng baril at tinapat sa ulo niya. Bitawan mo siya, Axel. Huwag kang kikilos ng masama. Bumunot din ng baril si Jared. Kala mo matatakot ako sa'yo? Subukan mo magkamali. Pasasabugin ko ang ulo ni Crystal. Nababaliw ka na, Axel. Nagpupuyos sa galit na wika naman ni Crystal. Manahimik ka. Lahat binigay ko sa'yo. Lahat ginawa ko para sa'yo dahil mahal kita. Pagkatapos ituloy gaganti mo, pagkakanulo mo ako, wala kang pinagkaiba kay Judas. Ikaw ang Judas sa ating dalawa. Di ba mamamatay tao ka? Pinatay mo si Ella. Manahimik ka. Mariing tinakpan ni Axel ang bibig ng dalaga upang hindi na ito makapagsalita. Sumuko ka na lang, Axel. Huwag mo na hukayin pa. Nang mas malalim ang libingan mo. Ako? Susuko sa'yo? Magkakamatayan mo na tayo bago mangyari yon. Sigaw ng lalaki bago walang habas na pinaputokan ng baril si Jared. Mabuti na lamang mabilis ito at agad nakapagtago sa pader upang iwasan ang sunod-sunod na putok ng baril. Napahawak naman sa tenga ang dalaga dahil nangangatog na siya sa takot. Samantala, parang batang naglalaro ng baril-barilan si Axel. Hindi ito tumigil sa pagpapaputok hanggang sa tuluyang maubos ang bala nito. Hindi. Kinakabahan itong wika na mapagtanto ang nangyari. Tapos na, Axel. Wala ka ng bala kaya sumuko ka na. Hindi. Hindi pa tapos ang lahat. Bago pa man makapagsalita muli ang dalaga, malakas na siyang hinampas ng baril sa ulo ng lalaki. At doon tuluyan ang dumilim ang buong paligid. Hindi na alam ni Crystal kung ano nangyari. Nagising na lamang siya ng buhat-buhat ni Axel patungo sa rooftop. Kahit anong gawing panlalaban ni Crystal, sadyang mas malakas sa kanya ang lalaki. Walang darating na saklolo sa'yo. Pinatay ko na si Jared. At ngayon ikaw naman ang papatayin ko. Dinala siya ng lalaki sa mismong spot kung saan ito tinulak ang kaibigan niya. Hayop ka. Napakasama mo talaga. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito, Crystal. Kung ano man ang narating mo ngayon, lahat yun ay dahil sa akin pero wala kang utang na loob.
Hindi ko nakakalimutan lahat ng tinulong mo sa akin. Pero hindi ibig sabihin na habang buhay ako magbubulag-bulagan sa kasamaan mo. Kasamaan? Alam mo ba kung ba't ko tinulak si Ella? Para sa'yo. Tinulak ko siya para sa'yo, Crystal. Hindi mo ba nakikita kung gaano kaingit sa'yo si Ella? She seduced me to leave you. Gusto pa niyang akuin ko ang pinagbubuntis niya at iwanan ka. Pero Crystal, mahal kita. Kaya ako nagawa yun para wala nang humadlang sa ating dalawa. Buntis si Ella? Kung ganun hindi lang siya ang pinatay mo, wala kang puso, Axel, wala kang kaluluwa. E di ako nang walang kaluluwa? Kung mas mahal mo kesa sa akin, ang walang kwenta mong kaibigan, e di mas mabuti pang magsama na kayong dalawa. Nang sandaling yon, parang sinapian ng masamang espiritu si Axel. Wala nang kahit anong bahid ng emosyon na nakikita si Crystal sa mga mata nito. Napapikit na lamang si Crystal. Handa niya nang tanggapin ang kapalaran niya. Nang isang putok ng baril ang narinig niya. Naramdaman niya agad ang pagbitaw ni Axel sa kanya. Nang imulat niya ang mga mata, natagpuan niya itong nakahandusay at namimilipit sa sakit. You're under arrest, Axel Castillo. Napatingin siya sa nagligtas sa kanya, si Jared. Dala ng labis na kasiyahan, napatakbo siya sa binata at mahigpit itong niyakap. Thank you for saving me. Kala ko may nangyaring masama sa'yo. Pinangako ko sa'yong poprotektahan kita, di ba? Sa kabila ng luha ni Crystal, hindi niya mapigilang mapangiti. Sapagkat sa wakas ay ligtas na siya. Dumating na rin ang ibang mga pulis at pinanood ng dalaga kung paano nila arestuhin si Axel. Kinabukasan ay parang apoy na sumiklab ang balita. Maraming nagulat na ang hinahanga ang business tycoon na si Axel Castillo ang nasa likod ng pagpatay sa aktres na si Ella Reyes. Agad na nagrally ang mga tao upang ipaabot ang kagustuhan nilang makamit ang hustisyang nararapat para kay Ella. Dahil sa nangyari, tuluyan ang nabura ang lahat ng masasamang isyu tungkol kay Crystal. Nalinis na ang kanyang pangalan sa publiko at napagtanto nila na isa lamang din siyang biktima. Sa harap ng korte, emosyonal na hinayag ni Crystal ang kanyang testimonya. Nanginginig niyang ikinwento ang nasaksihan niya ng gabing yon. Dahil sa kanyang testimonya bilang saksi at ilang matibay na ebidensya laban kay Axel, matagumpay nilang naipanalo ang kaso. Lahat ay nagbunyi nang sa wakas makakuha na rin sila ng hustisyang inaasam. Sa wakas, napanagot na rin si Axel. Siya na kahit papano nakatulong yan para makapagpahinga ka na maayos, Ella. Nga pala, nakakabit na sa building na yun ang billboard mo. Pinakamalaki sa lahat ng billboards. Wika ni Crystal habang inilalapag ang bulaklak sa puntod ng kaibigan. Natatawa pa siya habang pinupunasan ng luha. Natatawa siya dahil sa nangyari. Parang isang teleserye. Alam mo, masayang-masaya ako kasi nakamit na namin ang hustisya para sa'yo. She's so lucky to have you, Crystal. Napaangat ang tingin ng dalaga at nakita si Jared. Isa pa sa mga pinagsisihan ko. Di ko man lang naiparanas sa kanya na magkaroon ng kapatid na masasandalan. Pero ngayon ko lang na-realize that she has you all her life. Ikaw ang pumuno sa lahat ng pagkukulang ko sa kanya. So thank you, Crystal. Thank you for everything. Kahit alam ko na may nagawa siyang mali sa'yo, pinili mo pa rin magpatawad at tulungan siya makamit ang hustisya. Wala na sa akin yan, Jared. Parehas lang naman kami may pagkukulang sa isa't isa. Kahit ito pa man yung nagawa niya, mas matimbang pa rin lahat ng masasayang pinagsamahan namin. Anyway, gusto ko ulit magpasalamat sa'yo. Thank you for saving my life and for standing with me at court. Matamis na mangumiti sa kanya ang binata. Nanatili sila nakatayo roon ng ilang sandali. Hindi maintindihan ni Crystal ngunit napaka-komportable niya dito. Tapos na ang lahat, anong plano mo? Ganun pa rin sa dati. Ipagpapatuloy ko ang serbisyo ko. At gusto ko matulungan na mabigyan ng hustisya ang mga tao na nangangailangan. Napangiti siya sa sagot ni Jared. Ikaw ba, anong plano mo after nito? I'll be leaving for a while. Gusto ko muna mga ibang bansa. Tingin ko mas makakapag-move on ako kung malayo ako sa lugar na to. Dito, maaalala ko lang lahat na nangyari. Kung ganun, I wish you well, Crystal. May you find the peace you deserve. Salamat, Jared. I also wish you well sa karir na tinatahak mo.
Alam ko hindi madali kaya palagi ka sana mag-ingat. Katulad ng sinabi ni Crystal, pumunta siya ng ibang bansa. Doon niya ipinagpatuloy ang pag-arte. Gaya ng sinabi ni Jared, natagpuan niya rin doon ang kapayapaan na matagal niya nang inaasam. Hindi naman naputol ang ugnayan nilang dalawa. Kahit malayo sila sa isa't isa, hindi nila nakakalimutang magkamustahan. Sa katauhan ng binata parang muli niyang nakapiling ang kaibigan. Nagkaroon muli siya ng isang taong maituturing niyang pamilya. Isang araw, habang nagpapahinga si Crystal sa gitna ng trabaho, isang tapik sa kanyang likod ang naramdaman. Agad niyang nilingon at nagulat siya na makita si Jared. Jared! Hindi ka man lang tumawag na pupunta ka. Paano mo nalaman nandito ako? Masaya niyang wika at mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. You're underestimating my detective skill? Oo nga pala. So busy ka pa ba? Gusto ko sana ng isang tao na magtutour sa akin dito sa Paris. Eh di sana kumuha ka ng tour guide. Pagtataraypan ng dalaga. Ayoko eh. Ikaw ang gusto kong makasamang libutin to. I mean, alam ko naman na baka sawa ka na dahil mag-iisang taon ka na rin dito. But I promise, it would all be my treat. Are you asking me for a date, Detective Rodriguez? I guess I am, Miss Montero. Yun ay kung papayag ka. Sabi mo naman treat mo, di ba? So why don't we give it a shot? Magmula ng araw na yon, mas lalo pang lumalim ang ugnayan nilang dalawa sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan na nilang aminin ang tunay na nararamdaman ng kanilang mga puso. Hanggang sa maging opisyal silang magkasintahan. Sa araw na lumipas, walang ibang ginawa si Crystal kundi magpasalamat sa Diyos. Sapagkat nalagpasan niya ang mga pagsubok ng kanyang pinagdaanan. Natutunan niya na sa buhay, walang ibang magpapalaya sa iyo kundi ang sarili mo lamang. Kaya upang makamit ang kapayapaan sa buhay, palagi sana nating piliin ang maging mapagpatawad at matutunan na sana nating palayain ang ating sarili mula sa mga lihim na unti-unting winawasak ang ating pagkatao. At kapag nalagpasan natin lahat ng iyon, tiyak na makakamta natin ang maganda at mapayapang buhay na ating inaasam. The end.